wag mong babaliwalain ang mga sign na to. Number 1, kapag hindi na siya excited na mag-update sa'yo. Kung dati ay halos i-broadcast niya sa'yo lahat ng mga galaw niya, pero ngayon ay kailangan mo pang maghintay ng matagal bago siya mag-reply. Number 2, kapag hindi na siya nag-o-open up sa'yo, kapag tinatanong mo kung may problema, ang sinasagot na lang niya ay wala, okay lang ako. Dahil may iba na siyang pinagsasabihan ng saloobin niya. Doon niya na nakukuha ang emotional na validation na dati ay sayo. Number 3, ang paglitaw ng isang bagong pangalan. Kapag may bagong tao na nagbibigay sa kanya ng atensyon at comfort, mahirap itong itago dahil natural na nababanggit niya ito at minsan naman ay nakikita mo na yun ang palagi niyang kachat o kasama. Number 4, masyado na siyang protective sa phone at privacy niya. Kung dati ay okay lang naman sa kanya na makita mo ang screen ng cellphone niya habang naka-video call kayo. Pero ngayon ay ayaw niya nang ipa-share screen sa'yo. At kapag nagtatanong ka dahil sa gut feeling mo, ang isasagot sa'yo ay masyado kang silosa o siloso. Wala ka bang tiwala sa akin? Parang naging kasalanan mo pa kung ba't ka nagduda. Number 5, nabawasan o tuluyan nang nawala ang mga salitang I love you, I miss you o mga random na sweet messages. Parang naging obligasyon na lang ang pakikipag-usap sa'yo. Number 6, ramdam mong may bago na siyang routine, hilig o mga pinupuntahang lugar na hindi mo alam kung paano nagsimula. Pero tandaan na kung isang sign lang ang nakikita mo, maaaring dulot lang ito ng stress sa trabaho o personal na problema. Pero kung sabay-sabay at sunod-sunod mo itong nararamdaman, siguradong tama ang kutob mo. Sa LDR, kapag ang isang tao ay napagod ng lumaban sa distansya, mas nagiging marupok sila sa comfort ng iba na mas malapit sa kanila at madaling yakapin.